pangatlong beses na ito, kung matatandaan natin, nagkaroon na ng mga napakahabang hearings sa Public Accountability Committee ng House of Representatives noong 2024 pagkatapos nung binaliwala ng Supreme Court yung unang attempt sa impeachment ng 2025 ay nag-umpisa naman ng Justice Committee ng House na yung pa rin kung ano yung mga paratang noon inulit na naman. Kaya ngayon pangatlong paratang na, no, lumilitaw na talagang political persecution ito, no. Nakalabing-limang araw na po sa impeachment trial. Sa tingin nyo po, nakaapekto na ng husto kay Vice President Sara Duterte itong mga nabubunyag sa impeachment court, or lalo lang nadadagdagan yung kanyang political capital dahil hindi pa malinaw kung meron nga ba talaga siyang nagawang kamalian na impeachable offense? Unang-una, Admar, pinasuri ko sa wika nga parang fact checkers, no. At lumalabas na paunti ng paunti ang nakikinig doon sa live transmission ng impeachment trial sa Senado, no. Para bang ang mga tao ay either hindi nabobore o hindi natutuwa doon sa mga balitaktakan na masyadong legal, masyadong technical, o di kaya ay dahil nga sa hirap ng buhay, imbis na manood ng impeachment trial, kung paano na lang sila kakahig para makatuka miski na kaunti, no. Yun ang tingin kong unang observation diyan sa impeachment trial. Pangalawa, it may be too early for us to determine, no, kung talagang naapektuhan ang public approval rating ni Vice President Inday Sara nitong nangyayaring impeachment trial, no. Kasi ngayon ay panahon pa para ang prosecution team ay maglahad ng kanilang ebidensya para sabihin siya ay may pagkakamaling nagawa at hindi pa talaga naglalahad ang depensa ng kanilang ang kanilang defense, no, para kay Vice President Inday Sara. At nakikita naman natin na so far nasasagot na mabuti ng mga batang abogado ni Vice President Inday Sara yung mga paratang na ginagawa ng prosecution panel at ng kanilang mga witnesses, no, na kuminsan ay halatang-halata na either coached, kung basta pinag-aralang mabuti kung ano sasabihin, pero nahuhuli naman na either nagsisinungaling o di kaya ay hindi naiintindihan. Wika nga ng mga senator judges kuminsan at pati ng presiding judge, no, na si Senator Chis Escudero, kuminsan yung competence o competency ang tawag nila ay kulang, no. So ganun pa lang sa ngayon ang aking pananaw. Opo. Sa nakalipas na mga impeachment days, no, trial days, mas naging malinaw ba na pamumulitika lang ang nangyayari? Kasi halimbawa, noong panahon na talagang pinuputakti ng kritisismo ang pangalawang Pangulo dahil daw sa kesyo paggamit ng mga fictitious na mga pangalan, mali daw ang paggastos, hindi raw tama, meron daw ginamit na pondo sa na pera ng taong bayan. Pero kung susumahin itong sa 15 araw, hindi naman pala bawal. Sabi nga ng taga-COA, silent ang Joint Memorandum Circular. Nabigla nga lahat, hindi naman ganun kalaki yung pinapalaki nila na si Mary Grace Piatos. Yung sinasabing nakatanggap pero parang nasa 70,000 pesos lang ata ito. Meron namang mga ipinakita na katibayan na merong ginastos, pero iba lang ang interpretasyon pala ng COA. Meron silang ibang hinahanap, pero nakapagsumite ang opisina ng pangalawang Pangulo at ang DepEd. Pero sa interpretasyon ng COA, nakukulangan lang sila. So makikita na ba na
hina-hype lang noon at hanggang ngayon parang merong pilit, pero pag hihimayin mo, hindi naman pala ganun ka-hype talaga, Ginong Lito. Tama ka dyan, Admar. Ano? In fact, pangatlong beses na ito, kung matatandaan natin, nagkaroon na ng mga napakahabang hearings sa Public Accountability Committee ng House of Representatives noong 2024, pagkatapos nung binaliwala ng Supreme Court yung unang attempt sa impeachment ng 2025, ay nag-umpisa naman ang Justice Committee ng House na yung pa rin kung ano yung mga paratang noon, inulit na naman. Kaya ngayon, pangatlong paratang na, no, lumilitaw na talagang political persecution ito. No? Pangalawa, mismong si Senator Ping Lacson halimbawa, mismong siya ang nagsabi na wala naman pala mga security clearance itong mga examiner, wika nga, ng COA, no? Dito sa punto ng confidential and intelligence funds. So therefore, hindi nila naiintindihan yung talagang purpose ng confidential and intelligence funds, ang paggamit nito. So ang kanila parang parang paper lang parang accountant, yung accountant na tinitingnan lang, medyo mali ito, medyo mali ito. Pero hindi naiintindihan yung talagang dahilan kung bakit nagbibigay ang pamahalaan ng confidential and intelligence funds sa ilang mga ahensya, kasama na ang DepEd at ang Office of the Vice President. At pangatlo, Admar, para sa ordinaryong mamamayan, palagi kasi yung mga nagsusuri na mga sabihin na nating mga politically inclined, no? Yung mga nagsusuri, naghahanap yan ng kung ano-anong butas. Pero yung ordinaryong mamamayan na ngayon ay binabagabag nitong patuloy na lumulubog na ang halos 4 na milyong Pilipino sa baha, ang laging sumasariwa sa kanilang isipan, napakaliit naman pala nitong tinatanong, iniimbestigahan dito kay Vice President Inday Sara, na hanggang sa ngayon ay hindi naman nila mabigyan ng linaw na tunay, samantalang napakalinaw sa pananaw ng lahat ng tao ang trilyong piso, bilyon-bilyon, daang bilyong piso na winaldas dito sa mga flood control projects at iba't iba pang mga corruption scandals dito sa pamahalaan. So para sa ordinaryong mamamayan tuloy ang nangyayari, bakit ninyo pine-persecute itong aming Vice President samantalang kayo mismo mga prosecutors, yung mga congressmen na nandoon, sila mismo yung kanilang mga distrito ang siyang binabaha ngayon at sila mismo ang siyang di umano ay kasangkot dun sa paglilipat ng pondo ng bayan para sa mga anomalous projects kasabwat ang DPWH. So, ganun ang tingin ng taong bayan Opo. Parang dragging na ba masyado, Sir Lito? Kasi naririnig na natin mula noon, tapos malalaman, yun lang pala. Parang mas may matinding problema pa tayo yung na buksan na tungkol sa flood control project. Parang minumulto ang kasalukuyang gobyerno every now and then 2024 ata, kung dito ako nagkakamali, na pinagmalaki ng gobyerno natin, may 5,500 hanggang sa finact check ng kalikasan, kaliwat ka ng baha 2025, narinig natin yung mahiya naman kayo, at hanggang sa kasalukuyan patuloy pa rin nangyayari ito. So kumbaga natatabunan na itong mga issue na na-erase laban kay pangalawang Pangulo, lalo na ngayon na unti-unting nabubuksan yung ayun lang pala, Sir Lito. Precisely, Admar, no? Kaya wika ko nga samantalang lumulubog sa baha ang napakaraming mga Pilipino, tayong lahat ay we're drowning in debt, no? Tayo'y paano ba tawag doon? Ano ba drowning sa Lubog or pagkalunod. Lubog na rin tayo sa utang, di ba? Dahil nga dito sa sobrang katiwalian na ito, lumalabas ngayon halimbawa ang sa darating na taon o itong taong ito, no? Hanggang sa darating na taon, ang ating palang uutangin ay nasa 3.2 trillion pesos na naman.
para lamang para lamang matabunan yung mga utang din dati. Yung utang din natin dati na umaabot na sa 19.5 trillion, ang interest pala dyan nasa 970 billion pesos. Nababayaran natin ngayong taong ito. Kulang na nga ang ating pondo. At pag nalalaman ng tao yung mga ganyan datos, lalo nagiinit at kumukulo ang dugo dahil sila naman ay hirap na makaagapay sa taas ng presyo ng pangunahing bilihin at binabaha pa yung kanilang mga bahay. Di ba pati nga mga simbahan pinasok na ng tubig, pinasok na ng baha. Ngayon lang nangyayari sa ating bansa itong ganitong kalawak na iskandalo ng korupsyon. Opo. So, kasi inasa natin na mahaba pa itong impeachment. Pero nakita nyo na ba yung parang may yanig na na nangyayari dyan sa impeachment na makakabawas sa ganda points ng pangalawang Pangulo at makakadagdag sa pogi points ng kasalukuyang administrasyon, or hindi rin magkakaroon ng dagdag pogi points ang administrasyon dahil meron din siyang kinakaharap na problema na medyo mas malapit sa bituka ng mga kababayan natin? Tama yan, Admar. At kung tutuusin mo, itong mga sumalanta sa atin at nagdulot ng mga malalalim na baha, habagat pa lang ito. Wala pang tumatama sa ating bagyong malakas. Pag tumama sa atin ang bagyong malakas, at yan ay laging nangyayari tuwing panahon ng El Nino. Kasi pag mainit ang surface ng Pacific Ocean, ng dagat, lalong lumalakas ang mga bagyo. Pasalamat nga tayo at lumilihis sa atin at pumupunta sa Japan o sa China. Pero pagka tayo'y tinamaan na ng talagang malalakas na bagyo, kawawang-kawawa ang ating taong bayan dahil hindi lamang baha ang aabutin nila, kundi lilipa rin ang kanilang mga bubong ng kanilang mga bahay at ang kanilang mga pananim ay masasalanta ng todo-todo. That will create a major economic crisis, no? Kanya kung paano, para bang ilang taon na tayong binabagabag ditong impeachment, dalawang beses na pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara para sa halaga na kung tutuusin mo ay katiting ng halaga ng winaldas, no, sa korupsyon, no, sa flood control at sa iba pa, pati sa PhilHealth, pati sa PDIC, lahat halos sasangay ng gobyerno no? Pero nakatuon ng pansin ng ating mga politiko dito lamang sa impeachment trial, samantalang talaga ang taong bayan hindi na malaman kung paano ano kakainin sa kinagabihan o sa susunod na araw, no? Kaya sa tingin ko, sa aking pananaw, no, sa malaot madali, lalo lamang na bababa ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon at lalo namang gaganda o tataas ang public approval at lalong-lalo na yung tiwala, yung trust rating na mas importante sa ating pangalawang Pangulo. Opo. Ang pangalawang Pangulo, merong nabasura na reklamo sa DOJ lamang, inciting to sedition, pero may umusan na kaso na grave threat na nasa RTC na. Though merong motion na pinapabasura na itong kaso na ito. Nakikita niyo po ba ang pattern na naghahanap ng maraming kapamaraanan talaga para ma-destabilize ang pangalawang Pangulo, Sir Lito? Sa mga abogado siguro, ang tawag dito ay forum shopping. Nandun na nga sa Senado, impeachment trial, pagkatapos maghahanap ka pa sa korte naman ng the same cases, no? Grave threats, yung unang-unang tinalakay sa impeachment trial, na nakita rin naman natin na may pinaghuhugutan yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara. Pero kaya halatang-halata na persecutory lamang ito no? Kaya lalo lamang na-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon
patuloy na malakas ang survey ratings, no? Ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara.